Hello mga idol, welcome naman po sa ating panibagong video. So ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano po magluto ng budget friendly chicken estofado. At gagamitan natin yang nantang pineapple juice. Huwag na nating patagalin pa, intruhan na natin. At ngayon mga idol, meron na tayong 1 kilong manok. Nalinis at nahiwa ko na po yan. Nakahiwa na rin tayo ng 1 kilong hinog na saging saba. At hindi po ito magiging estofado pag hindi natin pernito ang manok. Mas maganda itong lutuin sa labas or sa ating dirty kitchen. Maliban kasi sa medyo matagal itong lutuin, masyado pang tumatalsik ang mga mantika. Kaya't mapapansin nyo mga idol, kahoy yung gamit natin ngayon sa pagluto. Ngayon, pagkatapos nating baliktarin ang ating manok, takpan natin siya para madaling maluto. Habang nagpiprito tayo dyan, sumasaing naman tayo dito sa kabila. Medyo dinamihan ko lang pala yung sinaing ko ngayon mga idol. Kapag naluto na po kasi yung estofado natin, mapapa-extra rice ka talaga sa sarap nito. Pagkatapos natin iprito ang ating manok, isunod na natin ang nalinisan nating hinog na saging saba. Haluin na siya natin ng mabuti para pantay po ang pagkaluto. At kung kulay brown na po siya, luto na po yan. Pwede na natin yung hanguin. Magtira lang tayo ng kaunting mantika para naman dyan na natin igigisa yung ating mga sangkap. Naghiwa na nga pala tayo ng sibuyas, bawang at luya. Hiniwa natin yan ng maninipis para madaling igisa. At dyan na rin tayo nagisa sa kawali nating pinagpirituhan kanina. Nagtira na lang tayo dyan ng kaunting mantika para mainit na. Hindi ko na rin yan hinugasan. Balat lang naman ng manok at kaunting saging ang dumikit dyan. Pangdagdag lasa pa yan. Kung kulay brown na yung bawang, ang sibuyas at luya ay nangamoy na, ibig sabihin, luto na yan. At nandito na nga yung prinito nating manok. Atin na yung isa lang. Haluin na natin ng bahagya at mamaya-maya, pwede na natin yung tubigan. Sa paglagay ng tubig, tansyahan na lang. Kung medyo nangalahati na yung tubig sa ating manok, para sa akin, okay na yan. Maglagay na tayo ng asin, magic sarap or bitchin. Depende sa nakasanayan yung pampalasa. Maglagay na rin tayo ng maskobadong asukal. Kaunti lang muna. At ang panghuli, tang pineapple juice. Ubusin na natin ilagay dyan. Pagkatapos natin ilagay, pakuluin na muna natin yan ng mga 10 minuto. Pagkatapos, pwede na natin isusunod yung ating saging na saba. Ilagay lang siya natin dyan. Haluin na natin yan ng bahagya gamit yung ating sandok. Katapos nating haluin yan, pwede na nating tansyahin kung ano pa ba yung kulang sa lasa. Kung may kulang pa, dagdagan na natin. Pagkatapos, pwede na nating takpan ulit at hayaan ulit ng mga 10 minuto. Pagkatapos, ayan, luto na siya. So napapansin nyo, medyo marami pa yung sabaw. Dagdagan na natin yan ng cornstarch para mas lumapot siya. Sa kanyang itsura, luto na po yan. So sa dami ng sabaw, depende po sa inyo kung gaano karami yung inyong ititira. Kung gusto nyong medyo tuyo na or medyo tuyo pa, hayaan nyo lang muna siya sa apoy para mas bumawas yung sabaw. Pero para sa akin, okay na po yan. Tingnan nyo naman yung sabaw at yung itsura. Ayan, napakalapot na niya. So yung amoy ay nakakagutom na. Ano pa yung hinihintay natin? Hanguin na yan. At maraming salamat po sa inyong panonood. Kainan na.